Mas maganda yung i-ditch mo yung sasakyan mo. Huwag kang mahiyang i-ditch mo yung sasakyan mo. If you think na talagang hindi mo na control yung sasakyan, wala ka ng control, then i-ditch mo na siya. Walang masama kung i-ditch mo yung sasakyan mo. There's always calm after the storm. Okay, so far, frozen to man. Nag-ice. Takes time bago matudaw to. Oh lala. But anyway, wala nang hanging malakas. Tumigil na rin ang storm. Pero mayroon pa akong sasalubungin mamaya sa Minnesota. Pero ito yung aking problema, nag-ice. So matagal yan papatunawin unless kung talagang full yung takes time. Yung truck ayaw mag-move, basta ayaw mag-move dahil yung tire, dahil kagabi ay wet snow. Okay, mayroon siyang halong tubig. Yun, narinig mo. Buti sa kanya nag-release. Yung sa akin hindi, dahil sinaction siya ng nagpaipon-ipon na ako kagabi para ayun, isang gulong niya hindi umikot yung isang gulong niya hindi umikot, nag-frozen. Okay, ganito nangyari. So kita nyo, yan sinaction siya sinipsip siya ng yung gulong, sinipsip ng tubig, tapos nag-frozen. Kaya kahit anong arangkada mo, kahit anong lagay mo ng chain, hindi gagalaw tong gulong. Yan yan di ba? Naka-frozen yan, kailangan siya ng push. Pati din tong isa. Yan ang isa naka-frozen din siya, hindi gagalaw yan. Yung isa gumagalaw, yun frozen din, yung isa hindi. Yun ang problema pag may kasamang wet snow tapos biglang lumamig. Ito frozen, ito nag-frozen. Kasi kahit anong ikot ko hindi siya gagalaw. Hindi gagalaw to, nag-frozen siya. Okay na, nagawan ko ng paraan. Umipod ng gulong. Okay na siya, nag-release na ang tires doon sa frozen. Hindi na ako naghintay na mag-push. Okay na yan. Ayan yan kaya okay na. Right on. Okay, balik sa highway. Ang daming challenges ang daming challenges pag magdadrive ka sa winter time. Ang dami mong kailangan babantayan. Nakatutok lang dito yung heater niya. Yeah, may mga nag-comment na may basag daw yung aking windshield. Meron, dalawa. Tsaka yun. Tsaka ako na papagawa yan pagkatapos ng ice road.
Dito mo kakailanganin ngayon itong yellow glass dahil yung araw at saka yung puti ng highway, yung snow. Wide swing. So, ang dami pang mga hindi gumagalaw. But anyway, today is Saturday. Maybe nag-reset na sila. Dami. Kung gaano kalaki itong truck stop, 900 parkings. Punong-puno to kagabi habang rumaragasa ang storm. Dito nyo makikita lahat ng iba't ibang klaseng truck dito sa Amerika. Iba't ibang style, iba't ibang kulay, iba't ibang brand. Kayong mga viewers, ano yung choices nyo? Ano yung paborito nyong truck? Yung mga nanonood, anong paborito nyong brand? Peterbilt, Volvo, or let me know dun sa comments ninyo. Ang dami pa, hindi sila gumagalaw doon, no? But hoping for the best. Sana ay okay na ang highway, nalinis na ang highway para safe yung travel papasok ng Minnesota. Please come again. Pati doon pinasukan na ng truck. Dapat dyan ay ano lang yung mga maliliit. Pero hinayaan na lang pumasok kagabi dahil nga pangit ang kalsada. Siguro itong kay Tesla yan yung mga Tesla na charger, frozen siguro yan. Dito sa ramp may mga nagparking na rin. Magandang kalsada. So may mga truck na hinaharap nila yung incoming. Anong nangyayari doon? Meron pa jackknife. Walang trailer. Yeah. Ulog, dalawang kotse, truck.
pag walang laman. Ganyan, parang skeleton lang. Vlog ako ito lang. Unsa man yung truck nga ni atubang man ni diri sa mua. Siguro nawala ni siya sa linya oh. Kaya lumusot siya sa kabilang side. Kaya prime pasag. So nawala ni siya sa ruta. Nakasulod siya diri sa mga incoming. Check na ko akong windshield wiper kasi pangit ng resulta ng wife niya.
lamig. Baka meron pa akong extra na ano, wiper dahil nasira ang wiper. Sana meron pa. There you go. Yeah, apa? There you go. Sakto. May kaya na natago ko yung mga pinagpalitan ko. Ay ay ay. Cold outside, man. So kailangan ko ng bagong wiper this time. Extra. Wala na akong extra. That's good. Kailangan. Sana all. Pero meron pa akong 2 hours. Wait lang. Pa guys. Okay. Charge. Lamig sa labas. Kanina ang daming nakita nyo, ang daming mga na-ditch na truck during dun sa storm na tumama sa dumaan sa Iowa. Marami. Yung iba hindi ko na nakunan yung iba, but it's a good thing, no, na mas maganda yung i-ditch mo yung sasakyan mo. Huwag kang mahiyang i-ditch mo yung sasakyan mo. If you think na talagang hindi mo na control yung sasakyan, wala ka ng control, then i-ditch mo na siya. Walang masama kung i-ditch mo yung sasakyan mo. Kasi less lang yung damage, then safe ka. Basta as long na makita mo na ang ditch ay maganda, wala kang datamaan, wala kang mapapatay pag dalhin mo yung truck mo sa ditch, then do it. Huwag kang mahiya kung wala ka na talagang control sa truck. Kasi kahit sabihin mo na naka winter tires ka, pag compact ice na yung area ang dinadaanan mo or yung kalsadang dinadaanan mo, wala nang saysay yung gulong mo eh. Kahit mo sabihin wala nang saysay yan. Dahil compact ice na yan, dudulas at dudulas yung guma. But
Sa mga ganong situation, mag-leave ka ng enough na room sa mga sinusundan mo, and then tingnan mo malayo pa lang, tingnan mo na kung anong nangyayari sa unahan. Huwag lang yung tinitingnan mo lang yung nasa baba. Okay? Tumingin ka sa malayo. Mag-leave ka ng room sa mga sinusundan mong sasakyan, lalo pag truck, lalo pag sobrang sama na talaga ng panahon. Kaya minsan, kailangan mo rin mag-check ng mga apps. Okay? Mag-check ka ng apps mo. May bagyo ba dito? Hanggang anong oras ba siya matatapos? Kailangan i-check mo para alam mo. Okay? May mindset ka na itong area na ito, tatamaan to ng storm. Naka-mindset ka na, alam mo na yung gagawin mo. May second option ka na. What if anong mangyari sa akin? Hindi ko kinaya ang storm sa kalsada. So mayroon ka ng second option. Ano yung second option mo? I-ditch mo yung truck. The next day, tutuwing ka. That's okay. Konti lang yung babayaran. Yung towing, konti lang yung damage kung hindi naman talaga na jackknife. Kung na-ditch mo lang na straight. Yung bumper, konti lang. Huwag lang yung na-wreck ka, yung talagang grabing nangyari sa'yo. Di ba? Ayaw natin yung tatawagan yung family mo na, hey, nandito sa hospital. Delikado yung lagay. Di ba? Pag na-ditch ka, okay ka lang dyan. Safe na safe ka, i-ditch mo yung sasakyan. Huwag kang nahiyang i-ditch mo yung sasakyan kung talagang hindi mo na control yung rig mo, yung simi mo. But sa mga ganong situation, pag mga alam mong compact ice na siya, never and never, kahit mga malilit na sasakyan, kahit yung mga light mga sasakyan, kasi yun ang mga prone sa slide, yung mga malilit dahil walang traction, napakagaan. Wag nyong aapakan yung brake. Okay? Wag kayong gumamit ng brake, kasi yung brake hindi nyo kaibigan yan during sa ganong situation na compact ice or pangit ng panahon or slippery na. Hindi nyo kaibigan yan. Release mo yung paa mo kung talagang wala ka ng control. Release mo yung paa mo sa gas, then dalhin mo yung car mo sa ditch. Dalhin mo. That's okay. Wag kang mahiya. Pero guys, yung brake, hindi mo siya kaibigan during sa mga situation na ganyan. Icy road, hindi mo siya kaibigan. Dahil pag once na nag-brake yung gulong mo, tapos inapakan mo, pagka-brake mo, tapos umapak ka ng gas, you're done. Pero kailangan lang mag-leave ka ng space doon sa sinusundan mo para alam mo yung anong gagawin mo. Hey, wala na akong control, talagang wala na. Bring it doon sa baba. I-parking mo ng mabuti doon sa snow, doon sa ditch. Okay? So anyway, dito ako magpapalipas ng gabi. Bukas ng umaga, o bukas nasa Winnipeg na ako, kasama ko na aking family. Reset ako ng 36 hours bago ako babalik. May 2 ikot pa ako. The 3rd week and 4th week ng January, then ice road. Keep safe and keep on tracking.